magsin tayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na ito. Gabayan niyo po ako bilang guro upang maging mabuting huwaran at gabay ng aking mga mag-aaral. Bigyan niyo po ako ng sapat na kaalaman, pasensya at pagmamahal sa pagtuturo. Naway maging inspirasyon ako sa kanila upang matulog sila ng may tuwa at pag-asa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po, Gina Grace. Okay, magsiyo po. Salamat po. Well, mag-klase ko dapat. Maminaw mo. Kung magtabi ang teacher, maminaw. Kung ako ang magtabi or mo answer, maminaw po ko. So, vice versa. Okay. So, para sa ating balik-aral, kunin ang iyong cellphone. So, sama naman mo cellphone. So, may group na lang kamo para hindi na tama. Problema o cellphone. Kaya hindi na pala ito ang internet. So, group 1, ano may cellphone? Okay, group 2. Group 3. Group 4. Okay, so, i-interning natin para makasulod mo. Nakita? Okay, so, i-enter natin. Morning natin, 697 285. So, inyo ikutan sa inyong evening kay group 1, group 2, group 3. Kaya inyo nga nila, group 4. Nga nang pinagamay mo ha. Nakasabot wala. Okay, so pinag-pulis sa ipon niya. Siguro. Nana group 1. Ang group 2, nanasa. Ang group 3, wala. Group 3, wala pa. Group 4. Nana. Dito na. Okay, let's start. Nabagay ko sa inyong group 2. Pagpaspasayin eh. Okay, group 4. Sabi mo na yung score. Group 3, 690. Basta ang group 1 o group 2 yung answer. Lahat sa time? Okay, so gawin na lang mo sa question. Next. So, pagkatabi ng isang bahagi ng ekita para sa pagnaharap na kailangan ng layuti ay pag-i-info. Okay? 3. Okay mo. Hindi man lang na. O, i-report na yan. Bawas na ang lang po. Or lang. Kami lang. Nanagin na. Sige, group 3. May first. So, second, group 1. Third, group 4. Bawi na lang ang group 2. Abangan na mo. Abangan na mo. Next. Green oy. May reserva video. Our road. Hello. Congratulations.
Baha. Landslide daw sila ha, o lindol. Okay, very good. So, ang ato rin natin karon tungkol sa mga uri at karaniwang kalamidad sa Pilipinas. Kung ano ito ang mga layunin. So, mga layunin, una, pakibasa. Nadiri, pero na ako, dire, para guide kita o throughout sa ito ang lesson. Okay, number 1, pakibasa ay una. Isa-isa ang mga uri ng kalamidad na naranasan sa Pilipinas. Baha, bagyo, lindol at landslide. Okay, pangalawa. Pagtukoy sa pangalan, kahulugan at sanhi ng iba't ibang kalamidad. Pangatlo. Na ipapakita ng pagiging bukas sa pagkatuto tungkol sa mga kalamidad. Pang-apat. Impormasyon tungkol sa mga kalamidad at sanhi nito. Okay, okay. So, pakibasa. Ang mga kalamidad ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na nagdudulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kabuhayan at maaaring magdulot ng panganib at malaking pagbabago sa komunidad. Okay, okay, very good. Mga pangyayaring likas. Ano na likas? Natural. O gawa ng tao na nagdulot ng pinsala sa buhay. Ari-arian at kabuhayan maaaring magdulot ng panganib at malaking pagbabago sa komunidad. Okay. So, una, bagyo. Pakibasa. Malakas na hangin, paikot, kamay, kasama, ulan, ulog at kidlat. Init na singaw ng tubig mula sa karagatan, pagsasanib ng malamig at mainit na hangin, pagtama ng low pressure area sa mga rehiyon. So, muna na ang mga sanhi na bagyo. So, next, may iba't ibang public storm warning signals. 1 to 4. So, pila ka warning signals? 1 to 4. Okay, mula 1 hanggang number 4. At super typhoon na may kaukulang paghahanda at kanselasyon ng klase. Public Storm Warning Signals or PSWS. Ang signal number ay nakabakay sa lakas, laki, direksyon at bilis ng bagyo. Habang papalapit at lumalakas ang bagyo, tumataas ang signal at okay, paghahanda. So, mga signal at paalala. Pakibasa. Signal number 1. Pakibasa. Signal number 1. 30 to 60 kilometer per hour. Maaaring magpatuloy sa pang-araw-araw na gawain maliban kung may baha. Naka-alerto na ang disaster units. Walang pasok sa kindergarten. Okay. So, basta signal number 1, walang pasok sa kindergarten. Signal number 2, Signal number 2. 60 to 100 kilometer per hour. Mapanganib sa maliit na bangka. Bawal palabasin ang mga bata. Dapat ihanda ang mga ari-arian. Walang pasok sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school. okay. So, basta signal number 2,
Bundok na to kay wala na yung mga kahoy. So wala na yung mga gamot mapugog sa mga lupa. So muna nga madahili siya. So di ara di ay siya forestation. Dayon, apil mo di ang indo na nagpagalaw sa urol o bundok. So kung mag-inog di ay niya na bumukan siya, so muna nga mo landslide. So next, pamimina o quarrying sa kabundukan. So kung na magmina, so asa na nakita ang kwaon sa pagmina? Sa kabaw, sa yuta or sa ilaw? Ilaw. Sa ilaw. So muna nga kung kuhaon na ko ang mga nasa ilalo, kung sa pinay kasagaran minahon nila? Gold. Ha? Hindi gamon. Ang mga yamang mineral. Tulad na? Ito. Sekarang dari satu akan isabot sa kuan, isabot sa amuno. Karang bato nga. Dito ko tingnan ko ato. Kana ang color niya kay Mona isabot sa kanang isabot sa siminto. So next, baha. Ito ang pagtaas ng tubig ng higit sa kapasidad ng ilog at ibang daloyan ng tubig. Bunga ng pag-apaw nito sa lupa o sa mga lugar na hindi karaniwang inaabot dito. Halimbawa, nadulot ng bagyong Ondoy na nanalasa noong September 2009 na napalubog sa buong Kamaynilaan at kabahagi ng Luzon. So, ang sakit ay baha kay una. Tuloy-tuloy na ulan. Maraming kanal. Kawalan ng tamang drainage system. Deforestation, kawalan ng mga punong sumisipsip ng tubig. Okay, so malakas ang tuloy-tuloy na ulan. So, may ulan, una nga, may baha. For example, gusto ng ulan, ang inyong kanal kay nabaras ng mga basura. So, may tabong, baha na yun. Kawalan ng tamang drainage system. So, kung wala po yung mga dianan sa tubig, wala yung mga kanal-kanal. So, una nga, magbaha sa dayon. Yan, deforestation. So, okay, ito lang mga kahoy. So, wala hay mo absorb sa mga tubig. Okay, so, namin pamunta na? Okay, so, magkakang gawain. Kumplituhin ang pagkasasakay sa pamagitan ng pagbigay ng mga susunod na informasyon. Pagkatapos makumplito ang pagkasasakay, sagutin ang tanong na nasa ibaba. Iulat sa klase ang output ng pangkat. Okay? So, kami dili mo ang group 1, group 2, group 3, group 4. Okay, so, ang akong ipadala ninyo nga kanang Manilang Ibar na kadala mo? So, ang ako ang nakasa chart kay mo ninyo ang format. So, sa right na asyay kalamidad. So, ang group 1 di ay kay bagyo. Group 2, baha. Group 3, lindol. Group 4, landslide. So, inyong kuhaton sa kalamidad, ang ano nyo inyong mga na-assign na kalamidad. So, wala na yung mga usa-usarahan, naganawan nyo kaho, lugan. Tapos, sa pinakalas na side kay Sunday. Okay, so pagkatapos sa ubos sa inyong chart, kung lapita, sa inyong chart pa, ikutan ninyo ang kaninga tanong. Para sa inyo, bakit mahalaga ang kaalaman tungkol sa kalamidad? Matutulong ito sa inyo at sa ibang tao. Okay. So, mo din ang inyong rubric para sa pagmamarka. Criteria, nilalaman, presentasyon, at takdang oras. Okay. Sino mo inyong grupo?
Kita nga. Ang baha ay labis na mag-apaw ng tubig o maminsan din gamit ng ibang libro na lumulubog sa lupain karaniwang luyo. Ilan sa mga tagpilin ng pagbabaka ay maraming basura sa mga ilog at kanal, ilalabin at labis na pag-ulan. Ang mga epekto naman ang landslide. Para sa inyo, bakit mahalaga ang kaalaman tungkol sa kalandian? Ano ang may tutulong sa inyo at sa ibang tao? Para po makapaganda kami at hindi matakot. Yan lang po. Maraming salamat po. Rock 3. Ang aming kalamidad ay Tidor. Ang lugar ng Tidor ay isang biglaan at mabilis ng pag-uga ng lupa na dulot ng paggalaw ng mga ito sa ilalim ng lupa. Ang kanya naman ng Tidor ay ang paggalaw ng mga ito o nagmol, magkakulang ng lupa na aktibidad sa ilalim ng lupa. Para sa iyo, bakit mahalaga ang kaalaman tungkol sa kalamidad? Ano ang magtutulong nito sa iyo at sa ibang tao? Sagot, para po matulungan namin ang pamilya at kapitbahay namin kapag may sakit. Okay, there's good. Rock 3. So next, rock 4. Magandang araw po. Grace, magandang araw din mga klase. Nandito po kami sa inyong harapan ng pagtutunan ng aming kalamidad. Ako sa landslide. Ang lugar naman ay ang kalamidad ay ang pagkukulit ng lupa nila sa mataas na mga mga kaya ng talagang ulan ng pagkalit ng pagkalit. Dito sa kalamidad, bagyo. So, ilan ang tulugan sa malakas na bagyo? Sakto, sanhi. Ano? Sa dagat. Lima ng bagyo. Okay, tama. Para sa lugar, malaga ang kalaman. Okay, so ang ilang sagot para po alam namin ang gagawin kapag may bagyo o lindol. Okay, sa group 2. Sa group 2, cute kayo lahat. So, kalamidad nila ay baha. Ang baha ay labis na pag-apaw ng tubig o paminsan-minsan ng ibang likido na lumulubog sa lupay sa luwang. Okay, sa group sanhi. Ilan sa mga sanhi ng pagbaha ay maraming basura sa mga ilog ang kanal. Ganito laging ang ating sa pagkulan ang epekto naman ng landslide. Okay, so sa group 3, kalamidad nila ay lindol sa biglaan ng mabilis na pagbugas. Lupa na doon ng pagalaw na mga ulod sa ilang ng lupa. Okay? So, sanhi, pagalaw ng tectonic plates, pagkabuo ng pagsabog ng vulkan. Okay? So, saan sa nila para tumulungan namin ang pamilya at ang bakay o magpapamay sa tuna. Okay, sa group 4, asa naman group 4? Asa to? Okay, so sa group 4, okay. So, group 1, congratulations. So, ang ituwag, lugan, 12. Group 2. Group 2, 12 over 12. Group 3, 12 over 12. 11 over 12. Kasi 11 over 12 man ang group 4. Tapos kayo ng insan. Wala sa nila taon. Okay, para sa inyong assessment, ang arsila ka naman okay, so para sa kanuto, basahin at unawain ang bawat kahayag, bilugan ang titik ng tamang sagot. Bilugan na. Tapos na? Yes, ma'am. Okay, so let's check. Clockwise.
Okay, pila ka mo kanikuha og 5. Apa sa inyo? 4. 3. 2. 1. Okay, very good. 4 and 5 yung patalan na. Very good. So, para sa inyo ang assignment, ang science nag-isang kalamidad na nangyari sa Pilipinas. Kailan ito nangyari at ano ang epekto nito sa tao, kalikasan at ekonomiya. Isulat ito sa inyong quadrant.